Magandang araw! Ating tatalakayin ngayon ang isang tula na pinamagatang Ang Aking Aba at Hamak na Tahanan at bibigyan natin ito ng paliwanag kada saknong. Ngunit bago iyon, atin munang kilalanin kung sino ba ang sumulat ng tulang ito. Si Nathaniel Hawthorne ang sumulat ng tulang ito ay isinilang noong Hulyo 4, 1804 sa Salem, Massachusetts. Noong siya ay nasa 20 taong gulang, nagdagdag siya ng titik W sa kanyang apelyido. Ito ay upang ang orihinal na Hawthorne ay maging Hawthorne. Ginawa niya ito para hindi maiugnay sa mga kamag-anak na naging bahagi ng tinatawag na Salem Witch Trials, kung saan 20 tao ang naparusahan ng kamatayan dahil sa napagbintangang mangkukulam. 4 na taong gulang pa lamang noon si Hawthorne nang mamatay ang kanyang ama, kaya't naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang inang labis na nagkanlong sa kanya. Naging dahilan ito upang lumaking mahiyain, mapag-isa at para basta si Hawthorne, ito ang mga nakatangiang humubog sa kanya sa pagiging manunulat. Marami siyang naisulat na kwento, tula, nobela at maging sanaysay. Subalit ang maituturing na pinakamahusay ay ang maikling kwentong Young Goodman Brown at ang nobelang The Scarlet Letter. Sa kanyang paglalakbay ay nakita niya ang mukha ng digmaan sa mga giyerang sibil na nagyari sa iba't ibang estado sa Amerika, at ito ang naging inspirasyon niya sa pagsulat ng artikulong Chiefly About War Matters at ng tulang mababasa mo, My Low and Humble Home o ang isinaling Ang Aking Aba at Hamak na Tahanan. Namatay siya noong Mayo 11, 1864 pagkatapos ng mahabang panahong pagkakasakit. Dahil nakilala na natin si Nathaniel Hawthorne, ang sumulat ng tulang ating tatalakayin, ay simulan na natin ang pagtalakay sa tulang ito. Unang saknong, iniwang kong abat, hamak na tahanan, malayo sa bukid ni ama't naglakbay. Payapa kong katre, wala nang halina, hudyat ng digmaan, ang aking ligaya. Sa saknong na ito, ipinakikita na ang persona ay umalis sa kanyang simpleng tahanan upang tuparin ang pangarap na makilahok sa digmaan. Bagamat payapa ang kanyang buhay sa bukid, mas pinili niya ang pakikipagsapalaran sa larangan ng digmaan na sa panahong iyon ay tila mas kaakit-akit sa kanya. Ang ikalawang saknong, tungo sa larangan ako'y nagsumagsag. Ang natatanaw ko'y immortal na sinag, puntod ng bayani na masisikatan, bunying alaala ng mga pumanaw. Sa saknong na ito naman, sinasabing habang papalapit sa digmaan, ang persona ay nakikita ang liwanag ng kabayanihan. Ang puntod ng mga bayani ay tila ba nagbibigay inspirasyon sa kanya, at ang alaala ng mga namatay ay nagbibigay naman ng lakas ng loob. Sa ikatlong saknong, sa mithi ay kitang malayong bituin, dulot na liwanag di maabot man din, at turo ang landas tungo sa buntunan ng naghihingalot ng mga namatay. Sa ikatlong saknong, ipinakikita na ang pangarap ay tila ba isang bituing malayo at mahirap abutin. Ang landas patungo sa digmaan ay tinuturo ng mga alaala ng mga nasawi na nagsisilbing gabay sa kanyang paglalakbay. Ang ikaapat na saknong, nagpilit din ako't paay nananabik, lagim na dagundong ng digmay sumaltik, sa gasong tenga ko pagyapak saan man, kita ko ang berde, lunti ang damuhan. Sa saknong na ito naman, ipinakikita na sa kabila ng takot at pangamba o panganib, patuloy siyang naglakad patungo sa digmaan. Naririnig niya ang tunog ng digmaan. Ngunit sa kanyang paglalakad ay nakikita pa rin niya ang kagandahan ng kalikasan na tila paalala ng kapayapaan. Ikalimang saknong,
Pumula sa dugo ng kalabang puksa, naglambong sa usok, bangis ay umamba. Narating kong rurok na mithiin hayon, kinasabikan kong tanging bahay doon. Sa saknong na ito, narating niya ang kanyang inaasam na tagumpay, ngunit ito ay nagbabalot ng karahasan at dugo. Sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay nananabik pa rin sa kanyang tahanan, ang lugar ng kapayapaan at pagmamahal. Ang huling saknong, buhay sa maghapoy lumilipad lamang sa pakpak ng tuwa ng iyong kabataan. Huli na, batid kong rurok ng tagumpay, hindi magdudulot ng masayang araw. Sa huli, napagtanto ng persona na ang tunay na kaligayahan ay nasa simpleng buhay sa tahanan, hindi sa tagumpay sa digmaan. Ang kanyang kabataan ay lumipas na, at ang tagumpay na kanyang inaasam ay hindi pala nagdudulot ng tunay na saya. Ang tulang ito ay mula sa Malayang Salin ni Rogelio Manghas.